araw na itinulak kami ng sarili kong anak, si Nonoy, mula sa bangin ang kahihiyan at pagtataksil na iyon, halos kumitil sa akin. Welcome back sa Dad's True Revenge. Sa loob ng 34 na taon, inilaan namin ang lahat para sa kanya. Si Aling Nena, ang ilaw ng tahanan, may iningatang sikreto. Pero para sa kanila, kami ay sagabal lamang. Akala nila, patay na kami at madali nilang makukuha ang lahat. Hindi nila alam, ang inilibing ni Nena na lihim na yaman ang tunay na titulo ng aming lupa, iyon ang magiging alas namin. Ngayon, hindi lang ito paghihiganti. Ito ay pagbawi ng aming dangal. Magbibigay kami ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kung nakaramdam ka na ng pagtataksil, I like at I share. Ikwento mo sa amin ang kwento mo sa comments. Nood na! Ako si Mang Antonio Tonyo de la Cruz. Sa edad na 63, marami na rin akong pinagdaanan sa buhay. 2 beses nang pinalitan ang tuhod ko. May bad rotator cuff pa sa balikat. Pero kahit sa dami ng sakit sa katawan ko, ang pinakamasakit pala ay hindi pisikal. Ito ay ang malalim na hiwa sa puso ko. Isang hiwa na naramdaman ko, hindi sa bangin, kundi sa mga matang minsan kong inakala na busila. Dating civil engineer, halos 35 taon akong nagkalkula ng mga load tolerance. Sinisiguro kong matibay ang pundasyon ng mga tulay. Ang mga gusali. Ayokong bumagsak ang pinagtatrabahuhan ng iba. Ang kabalintunaan na ang sarili kong buhay ang gumuho ay hindi nawawala sa akin. Hindi nga pala gumuho. May nagtulak, may sumira. Ang sakit kung isipin. Ang asawa ko, si Aling Elena, o Nena, 59 taong gulang. Dating librarian. Isang ilaw ng tahanan na tahimik pero may kakaibang lakas. Mahilig siyang magtanim ng mga heirloom na kamatis. Ang mga kamatis niya mas matamis pa sa pangako ng politiko, sabi ko nga sa kanya. Pero sa likod ng tahimik na pagiging ilaw ng tahanan niya, may itinatago rin siyang mga sikreto. Mga sikreto na, kung nalaman lang ng gobyerno, baka tinakot na rin siya. 34 na taon kaming kasal. Akala ko, alam ko na ang bawat sulok ng pagkatao niya. Ang bawat simoy ng hangin sa isip niya. Akala ko lang pala yon. Wala akong alam. Wala ni isa. Ang aming nag-iisang anak, si Nonoy de la Cruz, 31 taong gulang. Isang matalinong software developer. Sa kanya mo makikita ang mga mata ng kanyang ina, malalim, mapanuri. Pero ang katigasan ng ulo ko, nakuha niya rin. Isang mapanganib na kombinasyon, sabi ko noon sa sarili ko. Ngayon, alam ko na kung gaano kapanganib. 2 taon na ang nakakaraan, nag-uwi siya ng isang dalaga na ang pangalan ay Maria o Mia Santos. Matalino. Matamis. Galing daw ng EC Diliman, nagtapos ng art history. Naaalala ko pa noon kung paano niya napatawa si Nonoy. Isang tawa na hindi ko nakita sa anak ko mula pa noong 12 taong gulang siya. Buo. Malakas. Nakakahawa. Gustong-gusto namin si Mia buong buo. O, mas tama siguro, gustong-gusto namin kung sino man siya noong mga panahong iyon. Sabado, Oktubre 12. 7:14 ng umaga. Malamig. Tahimik. Yan ang alala ko sa simula ng trail sa isang bundok sa Batangas. Hindi ito ang Black Balsam Knob sa Amerika, syempre. Ito ay isang pamilyar na bundok sa aming probinsya, na minsan na ring nilakaran ng aming pamilya. Suot ko ang aking North Face fleece, dala-dala ang aking mga hiking poles. Hindi pwedeng mawala ang termos ko ng mainit na kape. Hindi ko talaga, sa totoo lang, kahit sa panaginip, inakala na ito na pala ang huling normal na umaga sa buhay ko. Ang huling normal na umaga, Mang Tonyo. Ang sakit isipin. Tay, sigurado po ba kayo kaya niyo ang taas? Tanong ni Nonoy. Nakayuko siya, nagtatali ng sintas ng bota. Patuloy kami sa aming paglalakad. Ang sikat ng araw ay sumisilip na sa mga dahon ng malalaking puno. Sariwa ang hangin. Ang tunog ng mga ibon, nagbibigay ng payapang musika sa aming pag-akyat. 2 milya na ang nalalakad namin. Nag-usap kami ng mga walang kwentang bagay. Naalala ko pa. Binanggit ni Nonoy ang promo niya sa trabaho. Kami naman ni Aling Nena, bilang mga magulang, nakinig. Proud. Kahit na sa mga panahong iyon. Hindi ko pa lubos na naintindihan. Ang lalim ng pinaplano. Tinanong ni Mia si Aling Nena tungkol sa kapatid nito sa Laguna.
Ang kanyang kapatid, si Manang Sol. Maraming kwento si Manang Sol tungkol sa kanilang kabataan. Si Nena, tuwang-tuwa namang magkwento. Ako naman, ayun, nagreklamo tungkol sa tuhod ko. Naku, Nena, Nonoy, Mia, sabi ko, ang tuhod ko talagang dalawa, parang ayaw nang umakyat. Sana man lang nagpasya tayong magpiknik na lang sa Kapatagan. Pinansin lang nila ako. Sa isang kasanayan na. Matagal na nilang ginagawa. 6 na taon. Ganito ang mga De La Cruz. May sariling mundo. Normal. Ang pakiramdam ko. Sa mga sandaling iyon. Ay normal. Dapat ay normal. Pero alam nyo ba, may isang bagay akong nalimutan. Isang bagay na napakahalaga. Hindi ko pa lubos na naintindihan noon. May kailangan pala kayong maintindihan. Tungkol sa aming lupa. Sa aming 47 ektarya sa Batangas. Ito ang lupa na pinagkakitaan ng aking ama. Sa halos walang-wala. Gubat. Maganda. Akala mo walang silbi. Pero, sa likod ng lahat, may kakaibang halaga pala ang bawat bato, bawat puno, bawat piraso ng lupa sa aming ari-arian. Doon ako lumaki. Doon ko pinalaki si Nonoy. Ang bahay na tinayuan ng aking ama, saksi sa aming buhay. Walang nagagalaw sa 35 ektarya. Tahimik. Walang imik. Habang kami abala sa aming normal na buhay. Hindi namin alam. Ang halaga pala nito. Napakalaki. Napakayaman. Hindi ko pa pala sinasabi. Na 3 buwan bago ang pag-hike na ito. May dumating na sulat. Mula sa Crestline Mineral Partners Levy. Galing pa sa Makati. Tungkol sa mga development opportunities daw sa aming property. Akala ko solar farm lang. Alam nyo na. Uso ngayon. Ilagay ko lang sa mesa. Tapos nakalimutan ko na. Hindi ko pa alam noon. Na ang sulat na yon. Ang nagdala sa amin. Sa bundok na ito. Dumating ang kritikal na bahagi. Bandang ika-4 na milya. Malapit sa isang sangang daan. Ang landas. Lumilit. Halos 3 talampakan na lang ang lapad. Sa isang gilid, batuhan. Mataas. Matibay. Sa kabilang gilid, isang matarik na bangin. Malalim. Makikita mo ang mga puno sa ibaba. Ang mga maliliit na bahay. Para silang mga laruan. Ilang beses ko na itong nilakad. Bago pa man dumating ang mga tuhod ko. Walang pag-aalinlangan. Hindi ako natatakot. Hindi rin ako nag-isip. Kung ano man ang posibleng mangyari. Ako ang nauna. Gaya ng dati. Si Aling Nena nasa likod ko. Tapos si Nonoy. Tapos si Mia ayos ang pwesto. Normal. 4 na segundo. Yan lang ang inabot. Parang isang iglap. Pero ang bawat segundo. Nandoon pa rin sa isip ko. Maliwanag. Bawat detalye. Narinig ko si Aling Nena. Isang matalim na tunog. Isang gulat na hininga. Haa! Parang nahihirapan. Tapos pakiramdam ko. Nahuhulog na siya. Kusang gumalaw ang katawan ko. Walang pag-iisip. Walang planong inisip. Lumundag ako. Para abutan siya. Para hawakan siya. Iligtas siya. Bilang isang asawa. Ito ang gagawin mo. Pero bago ko pa siya maabot. May tumama. Sa likod ko. Malakas. Napakalakas. Hindi ko inakala. 2 kamay. Sadyang ginawa. Malakas. Walang pag-aalinlangan. Tapos wala ng trail. Wala ng lupa sa ilalim ng mga paa ko. Hangin na lang. Malamig na hangin. Ang pakiramdam ng pagkahulog. Ang takot. Na hindi ko inaasahan. Ang gilid ng bundok. Mga scrub brush. Mga bato. Maluwag na lupa. Humihila sa aking fleece. Sa bawat pagdulas. Sa bawat paggulong. Ramdam ko ang paghiwa. Sa aking balat. At pagkatapos. Isang makitid na li. Mga 40 talampakan sa ibaba. Bumagsak kami. Si Aling Nena muna.
Tapos ako. Tumama ang balikat ko. Sa isang malaking bato. Ang sakit. Napakasakit. Ngunit ito ang pumigil sa akin. Sa paggulong papababa. 2 talampakan na lang. At tuluyan na akong nahulog. Sa isa pang mas malalim na bangin. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan, Nena. Ang boses ko. Mali ang lumabas. Masyadong mahina. Parang hangin, Nena, sagutin mo ako, isang ungol. Mahina, tapos Tonyo. Nandito ako. Nakita ko siya. Nakasandal siya. Sa batuhan. May dugo na dumadaloy. Manipis na pulang linya. Mula sa kanyang hairline. Hanggang sa pisngi niya. Inisa-isa ko ang katawan ko. Ang mga tadyang ko. Basag. Sigurado. Ang balikat ko. Masama. Hindi ko maigalaw ng maayos. Ang 2 palad ko. Nakahiga kami roon. Sa makitid na li. Masakit ang bawat hibla ng aking katawan. Ang basag na tadyang ko. Ang sugat-sugat na palad ko. Pero ang pinakamasakit pala ay ang nasa loob ko. Ang puso ko. Parang pinupunit. Narinig ko pa rin ang mga tinig. Mula sa itaas. Ang boses ni Nonoy. Diyos ko, nahulog sila. May halong taranta. Ang boses ni Mia kalmado. Matulis. Parang isang panulat. Gumagalaw ba sila? Tanong niya. Katahimikan. Isang segundo. 2. Sa mga sandaling iyon, ang bawat segundo ay tila isang oras. Nagdasal ako. Sa loob-loob ko. Nagdasal ako na sana. Hindi totoo ang iniisip ko. Si Nonoy mas mahina ang boses. Hindi ko masabi, tapos. Si Mia mas tahimik pa. Pero ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Nakatatak na sa puso ko. Sa buong buhay ko. Kailangan nating pumunta sa trailhead para humingi ng tulong. Kailangan nating umalis ngayon. Kailangan nating umalis ngayon. Paulit-ulit. Naglaro sa aking isip. Hindi niya sinabi na tatawag ako sa 911. Hindi rin susubukan kong abutan sila. Ang sabi niya. Kailangan nating umalis. Ngayon. Binuksan ko ang bibig ko. Gusto kong sumigaw. Nonoy. Gusto kong tanungin. Kung bakit? Kung paano? Kung anong nangyayari? Pero bago pa man makalabas ang anumang tunog. Nahanap ng kamay ni Aling Nena ang braso ko. Ang hawak niya. Nakakagulat na malakas. Para sa isang babaeng may sugat sa ulo. Huwag kang magsalita, bulong niya. Napakahina. Parang hangin. Pero malinaw. Huwag kang gumawa ng ingay. Nena, kailangan natin, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya. Malaki. Nakakatakot na malinaw. Hindi ko makakalimutan ang titig na yon. Hindi. Kailanman, magpanggap tayong patay, sabi niya. Magpanggap na patay. Ang asawa ko. Si Aling Nena. Ang ilaw ng tahanan na umiiyak sa mga komersyal ng insurance. Siya mismo ang nagsasabi sa akin na magpanggap na patay. Pagkatapos kaming itulak ng aming sariling anak. Mula sa isang bangin. Alam niya, dagdag niya. Ang boses niya. Mahina pa rin. Pero may bigat. Malalim. Sadyang dinala niya tayo sa lugar na yan. Sa itaas namin, narinig namin ang mga yabag. Papalayo. Humihina. Nawala. Ang mga yabag ng aming anak. At ng babaeng kasama niya. Nahiga ako doon. Sa loob ng 60 segundo. Napakiramdam ko. Ay 60 taon. Nakikinig sa tibok ng puso ko. Sa ihip ng hangin. Sa katahimikan. Kung saan naroon dati ang boses ng aking anak. Ang tawanan niya. Ang mga kwento niya. Ngayon. Wala na. Tapos si Aling Nena. Gumawa ng isang tunog. Hindi ko pa naririnig sa loob ng 34 na taon. Isang tunog. Sa pagitan ng paghikbi at pagtawa. Parang isang taong. Nagbaba ng isang napakabigat na pasan. Isang pasan na. Dinala niya ng napakatagal.
Kaya nakalimutan na niya na hindi pala ito bahagi ng kanyang sarili. May kailangan akong sabihin sa'yo, bulong niya. Tungkol sa lupa. Tungkol kay Mia, tungkol sa lahat ng ito. Muling nag-umpisa ang tibok ng puso ko. Mabilis. May mali. May masamang mangyayari. O, mas tama. May masamang nangyari na pala. Ang babaeng inuwi ni Nonoy. Nagpatuloy si Aling Nena. Ang totoong Mia Santos. Namatay siya, Tonyo. Ang pangalan niya. Mia Santos. Totoong tao. 8 buwan na ang nakakaraan. Aksidente sa kotse. Sanlex. Naalala ko pa. Ang balita noon. Isang babaeng maganda. Batang-bata. Nagtapos sa liye. Nakakaawa. Nakita ko ang obituaryo, sabi ni Nena. Huminto siya. Tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata. Puno ng sakit. Puno ng takot. 3 linggo pagkatapos noon, Tonyo. Dinala siya ni Nonoy. Pauwi. Para sa hapunan ng linggo. Parang walang nangyari. Hindi ako makapagsalita. Ang mga labi ko. Parang nakadikit. Ang lalamunan ko. Tuyong-tuyo. Ang babaeng nasa bahay natin. Hindi si Mia, sabi niya. Malinaw. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam ang totoong pangalan niya. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanya. Pero alam ko kung ano ang gusto nila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang malalim na paghinga. Dahil ako ang nagbaon nito. Nagbaon ng ano? Ito ang tanong na bumubulwak sa aking lalamunan. Pero hindi ko pa rin masabi. Nena, ano ang inilibing mo sa lupa natin? Sa wakas. Lumabas ang tanong. Parang isang pagsusumamo. Tumingin siya sa akin. Pagod. Pero may gaan sa loob. Parang may nabunutan ng tinik. Pero may halong takot. Isang pagtatapat, sabi niya. Na naghihintay ng 30 taon. Para sa tamang sakuna. Isang deed, patuloy niya. Isang sulat. Patunay na ang tatay mo. Hindi pala talaga nagmamay-ari ng lupa. Nang bilhin niya. Noong 1971. At inilibing mo sila. Tanong ko. At hindi mo sinabi sa akin, namatay si Aling Tessie. 4 na buwan pagkatapos. Walang demanda. Walang tagapagmana. Na nag-claim. Buntis ako noon kay Nonoy. Inilagay ko ang lahat. Sa isang waterproof na kahon. Sa ilalim ng sahig ng imbakan ng kagamitan. At sinabi ko sa sarili ko. Naayusin ko yan. Mamaya. Tapos. Nagpadala ng sulat ang Crestline. Tapos. Nagsimula nang magtanong si Nonoy. Ng mga kakaibang tanong. Tungkol sa mga survey records. Tapos. Bumalik siya mula sa Laguna. Na may ibang gupit. At. Napansin ko. Natahimik ako. Anong ibig mong sabihin? Ibang gupit, ang totoong Mia may peklat. Sa ilalim ng kanyang kaliwang tainga. Aksidente sa skateboard. Sabi niya. Noong isang hapunan namin. Pinagtawanan niya. Ang babaeng bumalik. Wala siyang peklat. Gaano ka nakatagal nakakaalam? Tanong ko. Ang boses ko. Parang nananakit, 7 buwan, sagot niya. 7 buwan. 7 buwan siyang nanatiling tahimik. Sa loob ng 7 buwan, umupo siya sa aming hapagkainan. Sa tabi ng isang estranghero. At ng aming anak. Nagtitipon ako ng impormasyon, paliwanag niya. Matalim. Parang isang librarian na nag-aaral ng libro. Kung nagpanik ako, mas mabilis silang kumilos. Kailangan kong malaman. Kung sino ang nagpadala sa kanya. Kailangan ko ring malaman. Kung gaano nakalalim si Nonoy. Ang hangin. Umihip sa mga puno. Sa ibaba. Narinig ko ang tahimik na buhay ng mga nilalang. Na hindi alam. Ang gulo sa aming mundo. Gaano nakalalim siya? Tanong ko ulit. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan. Sumagot na. Sa lahat ng tanong ko. Sa lahat ng takot ko. Ang pag-akyat sa kanya.
Pabalik sa 40 talampakan. Ng maluwag na lupa. Masakit. Napakasakit. Ang kanyang masamang bukong-bukong. Ang aking basag na tadyang. Gumamit kami ng sinturon. At isang haba ng paracord. Na mula ngayon, hindi ko na kailanman iwan. Sa anumang pag-hike. Inabot kami ng 47 minuto. Ang bawat minuto. Puno ng hirap. Puno ng sakit. Puno ng pagmumura. Ang mga mura ko. Hindi ko inakala. Kung gaano kalakas ang lumabas. Nagalit pati ang mga hayop sa paligid. Bandang ika-20 minutong marka. Naramdaman kong pinapaboran niya ang balikat niya. Nena, sabi ko. Sumusumpa ako sa Diyos. Kailangan mong maging maingat sa balikat mo. Biomechanically speaking, Tonyo, sagot niya. May halong inis. Biomechanically. Ang asawa ko. Nagbaon ng 30 taong kaso ng pandaraya sa lupa. Sa ilalim ng aming imbakan ng kagamitan. At may nag-hire ng con artist. Para makipagrelasyon sa anak ko. Kaya, siguro naman. Hayaan mo akong paboran ang balikat ko. Nang payapa. Tumawa siya. Ngunit umungol. Ang sakit. Ang bigat. Ngunit tumawa pa rin. At patuloy sa pag-akyat. Mahal na mahal ko siya. Sa sandaling iyon, sabi ko sa sarili ko. Ang basag na tadyang ko. Pakiramdam ko. Mas magalang. Kung ikukumpara. Ang babaeng ito. Ang aking ilaw ng tahanan. Lumalabas ang kanyang totoong lakas. Sa harap ng pagsubok. Nang makarating kami sa itaas. Sa trailhead. Naghahanap ang aking mga mata. Sa asul na Subaru Outback ni Nonoy. Wala. Wala na siya. Ang huling piraso ng ebidensya. Nang pagtataksil niya. Pero ang truck ko. Nandyan pa. Isang tanda ng pag-asa. Ngunit. May nakita akong kakaiba. May zip tie. Nakakabit sa door handle. Isang maliit na Manila envelope. Kinuha ko ito. Naghahanap ng paliwanag. Sa loob. Isang dokumento. Isang quitclaim deed. Naglilipat ng ari-arian sa Ridgeline Road. Mula kay Tonyo at Nena de la Cruz. Patungong Northgate Property Holdings Lelay. Ang pirma ko. Ang pirma ni Nena. Sa papel. Ngunit. Hindi namin pinirmahan. Kailanman. Magaling siya, sabi ni Nena. Ang kanyang boses. Walang emosyon. Magaling siya. Ang mga peking pirma. Malinis. Kumpiyansa. Nakakumbinsi. Ang sikmura ko. Dahan-dahang umikot. Nahihilo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ito na pala. Ang plano nila. Para kunin ang aming lupa. Kinalkula ko ang oras. 11:20 minuto ang opisina ng rehistro ng lupa. Sarado ng tanghali tuwing Sabado. 40 minuto. Mayroon kaming 40 minuto. Pinindot ko ang susi ng truck. Binuhay ang makina. Kailangan namin kumilos. Ngayon. Binuhay ko ang makina ng truck. Ang tunog noon parang hininga ng buhay sa gitna ng lahat ng gulo. Kailangan namin kumilos ng mabilis. Walang oras para mag-isip pa. Ang relo ko, tik-tak, tik-tak. Bawat segundo mahalaga. Tumawag ka kay Attorney Cardo Morales, sabi ko kay Aling Nena. Hawak niya ang basag niyang telepono. Ang screen may basag din pero sana. Gumagana pa. Si Attorney Cardo Morales. Ang abogado ng aming pamilya. 67 taong gulang. Semi-retired na. Pero ang isip niya matalas pa rin. Parang bagong hasang kutsilyo. Siya ang tipo ng tao na sasagot. Kahit Sabado. Dahil hindi niya natutunan na hindi dapat. Sa loob ng 19 na taon na siyang abogado namin. Alam niya. Kung kailan hindi na dapat magtanong. 2 ring. Tapos sumagot siya. Ang boses niya medyo antok pa. Harper Roberts, sabi niya. Hindi ko na kayo narinig simula noong ika-4 ng Hulyo ng mga Henderson. Precise.
Yan si Cardo. Eksakto. Kahit sa kalagitnaan ng gulo. Cardo, sabi ni Aling Nena. Ang boses niya may halong pagmamadali at paghihingalo. Pero buo pa rin. Kailangan namin ng emergency filing. Kailangan mong i-block. Sa Batangas Registry of Deeds. Isang quitclaim deed. Sa Ridgeline Road. Naglilipat sa Northgate Property Holdings, Lerase. Peking dokumento yan, Cardo. Huminto siya. Nararamdaman ko. Sa kabilang linya. Ang pagbabago sa kanyang boses. Mula sa kaswal na pakikipag-usap. Naging seryoso. Kailangan nating mag-list. Ng list pendants. Agad-agad. Naririnig ko ang paghinga ni Aling Nena. Hirap na hirap. Cardo, sabi niya. Ang boses niya. Halos pabulong. Kasalukuyan. Nakakaligtas lang kami. Sa pagtatangkang patayin kami. Kaya. Kailangan mong maging. Napakaseryoso. Cardo Morales. Tungkol dito. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Sa loob ng truck. Ang tanging naririnig. Ang tibok ng puso ko. At ang tunog ng makina. Pagkatapos noon. Narinig namin si Cardo. CJ. Tatawagan ko si Judge Remedios Remy Castro. May utang siyang poker sa akin. Hindi ko alam. May utang pala si Judge Remy kay Cardo. Ang lakas talaga ng loob ng abogadong ito. Nena, sabi ni Cardo. Ligtas ka ba? Tumingin sa akin si Aling Nena. Ang kanyang mukha. May tuyong dugo sa gilid ng noo. Ang mga kamay niya. May bahid ng dugo. Ang balikat ko. Nag-iingay na sa sakit. Ang mga tadyang ko. Nag-aalsa. Nagre-rebelde. Kaya pa namin, Cardo, sabi niya. Kaya pa namin. Nagmaneho ako ng mabilis. Pero maingat. Ayokong maaksidente. Mayon pa. Habang ang buhay namin ay nakasalalay. Sa bawat segundo. Naabutan ni Cardo si Judge Remy. Bandang 11:48 ng umaga. Ang puso ko. Doble ang bilis. Nagdadasal. Sana. Sapat pa ang oras. Ang emergency hold sa titulo ng lupa. Na-file. Bandang 11:54. 12:00 na ng tanghali. Sinasarado na ang opisina. 6 na minuto. 6 na minuto na lang. Kung hindi niya naabutan. Wala na. Wala na kaming lupa. Nalaman ko yan. Sa parking lot. Ng isang ospital sa syudad. Ang Mission Hospital. Dito sa May Batangas. Habang pinapanood ko. Ang mga paramedic. Na nagtutulak kay Aling Nena. Papasok sa emergency room. Naramdaman ko. Ang adrenaline. Na unti-unting umaagos. Mula sa akin. Parang tubig sa isang batya. Ngayon. Lahat ng manhid. Nagrereklamo na. Ang mga tadyang ko. Ang balikat ko. Ang palad ko. Ang pride ko. Lahat. Sumasakit. Habang naghihintay ako. Nag-vibrate ang basag na telepono ni Aling Nena. Ang puso ko. Kumabog ulit. Nakita ko ang pangalan. Nonoy. Tay, basa ko sa text. Kanina ko pa kayo tinatawagan. Nawala kayo sa trail. Ayos lang ba kayo ni nanay? Pakitawag ako. Nag-alala kami. Nag-aalala. Naisip ko. Si Nonoy. Noong 7 taong gulang pa siya. Umiiyak. Dahil hindi niya makaya ang bike trick. Ang pagiging malambing niya. Noong 14 na. Nakatulog sa upuan ng ospital. Ayaw umuwi. Habang tinatanggalan si Aling Nena ng appendix. 2 taon na ang nakaraan. Sa aming kusina. Nay, tay, ito po si Mia, gusto ko po talaga siya magustuhan nyo. Ang kinakabahan. Umaasa na tingin. Na hindi kayang itago. Ng sinumang lalaki. Sa kanyang mga magulang. Tapos. Naisip ko ulit. 2 kamay. Tumama sa likod ko.
Malakas. Sadyang ginawa. Walang pag-aalangan. Ang pagtulak. Mula sa bangin. Ibinulsa ko ang telepono. Hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang kausapin siya. Sa loob ng ospital. Si Air Jose Joey Ramirez. Ang doktor na sumuri kay Aling Nena. Lumabas mula sa emergency room. Naglakad patungo sa akin. Ang mukha niya. Seryoso. Mang Tonyo, sabi niya. Si Aling Nena. Mayroon siyang grade 2 sprain. Sa kaliwang bukong-bukong niya. Hairline fibula fracture. Sa kanang bukong-bukong. At mild concussion. Mild concussion. Hindi ko inakala. Kung gaano pala kami. Kailangan maging maingat. Habang kausap ko si Airjoy, narinig ko ang boses ni Aling Nena. Mula sa loob. Nakikipagtalo siya. Tungkol sa concussion niya. Sa focused energy. Ng isang babaeng. May pinupuntahan. May kailangan gawin. Hindi pwede siyang maging baldado. Ngayon. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama. Nang ilipat na siya sa isang kwarto. Tumingin ako sa kesam. Puti. Walang laman. Pero ang isip ko. Puno ng mga detalye. Kailangan kong ayusin. Ang lahat ng ito. Nagsimula akong gumawa ng listahan. Sa isip ko. Una. Northgate Property Holdings LLC. Kailangan kong malaman. Sino ang nasa likod nito? Sino ang nagpapatakbo? Pangalawa. Ang rehistradong ahente. Sa Makati. Ang totoong Mia Santos. Ang paggamit sa kanyang pangalan. Isang sopistikadong operasyon. Ibig sabihin. Malaki ang pera. At kung malaki ang pera. Ibig sabihin. May trail. May bakas. Na maaaring sundan. Pangatlo. Ang imbakan ng kagamitan. At ang inilibing na kahon ni Aling Nena. Kailangan naming makuha yon. Bago sila. Kailangan namin ang mga dokumento. Para patunayan. Ang lahat ng pandaraya. At pang-apat. Si Nonoy. Ang aking anak. Nasa pagitan ng kontrabida at biktima. Kailangan kong malaman. Eksakto. Kung saan siya nakapwesto. Handan man ako o hindi. Kailangan kong malaman. Ang katotohanan. Nahanap ng kamay ni Aling Nena ang akin. Hawak niya. Ngayon. May bendahe na ang kanyang mga kamay. At ang kanyang mukha. Maputla. May pasa. Ngunit ang kanyang mga mata. Puno ng lakas. Ayos lang tayo, Tonyo, bulong niya. Alam ko, sabi ko, patawad. Hindi ko kaagad sinabi sa'yo, sabi niya. Tiningnan ko ang aking asawa. May bendahe. Maputla. May pasa. Ang monitor. Kumukurap. Masaya. 34 na taon kaming kasal. At 30 taon ng sikreto. Ang nakita ko sa kanyang mga mata. Pag-uusapan natin yan, sabi ko. Mahaba. Matagal, alam ko, sagot niya. Pero. Una. Sisirain natin ang Northgate Property Holdings LLC. Hanggang sa lupa. Si Aling Nena de la Cruz. Retiradong librarian. May concussion. May fractured fibula. May 7 buwan ng solo counterintelligence. Sa ilalim ng kanyang sinturon. Pinihit niya ang kamay ko. Mahigpit. Siya ang asawa ko, sabi niya. Hindi ko pa alam noon. Pero ang pangalan sa Northgate lagay registration. Ay magbabago sa lahat ng. Akala ko. Alam ko. Tungkol sa kung bakit. Binili ng tatay ko ang lupa. Noong 1971. At gagawin nito. Ang pagkahulog mula sa bangin. Na parang. Isang warm-up lang. Linggo, Oktubre 13. 6:14 na ng umaga. Ang orasan sa dingding ng kwarto ng ospital ay tila bumabagal sa paggalaw. Hindi ako natulog. Kahit isang segundo. Hindi ko yata kayang ipikit ang mata ko. Sa dami ng iniisip ko. Sa dami ng narinig ko. Hindi ko rin kayang magpahinga.
Si Aling Nena natutulog. Mapayapa. Dahil siguro sa gamot. Ang mga pampatulog. Ang sakit sa fractured fibula. Ginagawa nga naman yan sa tao. Para makapagpahinga. Para makaahon. Umupo lang ako sa tabi ng kanyang kama. Pinagmamasdan siya. At nagtrabaho. Hawak ko ang basag niyang telepono. Isang kasangkapan. Ng katotohanan. Ang pinaghirapan niya. Nailigtas. Ang login sa legal database ni Attorney Cardo. Ini-forward niya sa akin. 1:00 ng madaling araw. Nang walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Dahil alam niya. Ang lalim ng aming sitwasyon. Ang 19 na taon na relasyon namin bilang kliyente. At bilang kaibigan. Nagtuturo sa isang tao. Kung kailan hindi na dapat magtanong. Bandang 6:00 na ng umaga. Sa gitna ng tahimik na ospital. Mayroon na akong 3 pahina ng mga tala. Sulat kamay ko. Hindi ko inakala. Na muli akong magsasaliksik. Nang ganito kalalim. 2 tasa ng kape. Ang kape ng ospital. Naku. Ang pait. At ang lasa. Para bang. Tinimpla sa pinagpakuluan ng medyas. Ngunit. Kailangan ko. Para manatiling gising. Para makapag-isip. At kasama ng lahat ng iyon. Ang pangalan. Ng bawat tao. Na malapit ng magsisi. Sa huling 2 taon ng kanilang buhay. Inilagay ko ang telepono sa bulsa ko. Hindi ko pa kayang kausapin si Nonoy. Hindi pa. Hindi muna. Sa ngayon. May mas malaki akong problema. Nasa loob pa ng bahay. Ang babaeng. Nagdulot ng lahat ng ito. Naglakad ako. Sa pasilyo. Walang katok. Hindi na ako kumatok. Sa sarili kong bahay. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Alam kong gising na siya. Alam kong. Nagbibilang na siya. Nagkukwenta. Kung anong oras. Maririnig niya ang pagpasok namin. Sa pintuan. Mabilis. Bibigyan ko siya niyan. Mabilis talaga. Ang kanyang mukha. Agad. Nag-ayos. Sa isang nagulat na ginhawa. Sa sandaling pumasok ako. Tonyo. Sabi niya. Ang boses niya. Halos pabulong. May halong pag-aalala. Diyos ko, buhay ka. Ang mga salitang iyon. Ang tono niya. Ang pag-arte niya. Lahat. Peking-pek. Hindi ko nahahayaan. Nalokohin pa niya kami. Ibagsak mo ang telepono kasi, sabi ko. Ang boses ko. Kalmado. Walang galit. Walang taranta. Dahil. Hindi ako nakaligtas. Sa 40 talampakang bangin. Para mawalan ng composure. Sa sarili kong kwarto. Agad. Bumagsak ang ginhawa sa kanyang mukha. Malinis. Isang iglap. Isang segundo. Ang maskara niya. Nawala. Naglaho. Ang nakita ko. Ay isang profesional na neutral. Isang blankong ekspresyon. Na nagkumpirma. Ang lahat ng kailangan kong malaman. Tungkol sa kung gaano siya kapanganib. Ito ang nangyayari, sabi ko. Nakasandal ako. Sa doorframe. Ang boses ko. Kaswal. Parang nagkwekwento lang. Ng isang araw-araw na pangyayari. Pero ang bawat salita. Ay may bigat. May diin. Si Rete, Romulo Mulong Garcia, sabi ko. Ang pangalan niya. Hindi pamilyar sa kanya. Pero ang posisyon. Alam niya. Mula sa Batangas Provincial Police Office. Ay 40 minuto na lang ang layo. Tumingin ako sa kanya. Diretsong tingin. Walang patlang, nasa kanya na. Ang peking deed, sabi ko. Ang dokumentong. Pinerpekto niya. Ang ERA documentation. Na nag-ugnay kay Attorney Anding Manalo. Sa Crestline. Ang mga mata niya. Hindi gumagalaw. Ang mukha niya. Blanko pa rin. Pero alam kong. Narinig niya. Ang bawat salita.
At isang formal na ulat ng assault. Mula sa bundok. Bahagya. Napakunot ang noo niya. Hindi niya inaasahan. Ang huling bahagi. Ang assault. Ang pagtulak sa amin. Ikiling ko ang ulo ko. Para bigyan siya ng sapat na oras. Para maintindihan. Ang lahat ng ito, ang opisina ni Attorney Anding Manalo. Sa Makati. Ay binigyan na ng emergency injunction. Nang 7 oras ang kaninang umaga, sabi ko. At ang Integrated Bar of the Philippines, ay nakatanggap na ng formal na reklamo. Ng 6 oras 30 minuto. Humigpit ang kanyang panga. Bahagya. Halos hindi mahahalata. Pero nakita ko ang galaw. Ang pagpigil ng kanyang emosyon. Ang totoong Mia Santos. Namatay. Sanlex. 8 buwan na ang nakakaraan, patuloy ko. Ang mga salitang iyon. May mas malalim na kahulugan. Sabi ng traffic report. Single vehicle, malinis. Ibig sabihin. Isang kotse lang. Walang ibang kasangkot. Isang aksidente lang. Ganon. Huminto ako. Ang suspense. Ang bigat ng susunod na sasabihin. Pinabagal ko. Bawat salita, maliban. Sa footage ng traffic camera. Sa bahaging yan. Ay iniingatan. Sa loob ng 12 buwan. Nasa 8 buwan pa lang tayo. Humiling si Irete Mulong Garcia. Ng review. Ng 8 oras 15 minuto kaninang umaga. Ang kanyang mga mata. Lumaki. Ng bahagya. Hindi niya ito inasahan. Ang pagtuklas na ito. Ang posibleng koneksyon. Naintindihan niya. Agad. Ang ibig kong sabihin. Hindi na lang ito pandaraya sa lupa. Hindi na lang ito pagtatangkang patayin. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas seryoso. Ang posibleng pagpatay. Tumayo siya. Mula sa pagkakaupo. Ang kanyang tindig. Matikas. Walang takot. Walang pag-aalinlangan, gusto ko ng abogado, sabi niya. Ang boses niya. Malinaw. Matatag. Pinakamatalinong bagay na sinabi mo. Sa loob ng 2 taon, sagot ko. Walang pagbabago sa aking tono. Lumabas ako sa kwarto. Tumabi ako. Upang hayaan siyang lumabas, kusina, sabi ko. Umupo ka. Sa tabi ng lalaking. Ang pamilya ay tinulungan mong subukang patayin. Maghintay ka kay Irete Mulong Garcia. Sa loob ng kusina. Nakaupo pa rin si Nonoy. Nakakuyom ang mga kamay. Sa mesa. Ang kanyang mukha. Nanginginig. Nakita niya. Si Cassie. Lumabas. Sa kwarto. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na paliwanag. Umupo si Cassie. Sa kabilang dulo ng mesa. Mula kay Nonoy. Nagkaroon ng isang malaking agwat. Sa pagitan nila. Isang agwat na hindi masusukat ng anumang bagay. Kundi ng pagtataksil. Naramdaman ko ang paglamig. Sa kusina. Sa gitna ng araw. Ang pakiramdam ng isang laban. Napapalapit. Ang katahimikan. Bago ang bagyo. Hindi ko inakala na darating ang araw na ang sarili kong bahay ay magiging lugar ng paglilitis, ng paghaharap, ng katotohanan. Ang init ng araw ay sumisilip sa bintana ng kusina. Ngunit, hindi nito maalis ang lamig na nadarama ko mula sa mga pangyayari. Si Cassie. Ang kanyang mukha. Blanko pa rin. Hindi ko makita ang anumang emosyon. Walang pagsisisi. Walang takot. Tanging isang profesional na pagkilos. Samantala, si Nonoy. Nakayuko. Hindi makatingin sa amin. Ang kanyang mga balikat. Nanghihina.
Ngayon, nakita ko ang totoo niyang hitsura. Hindi ang matapang software developer, kundi ang batang naging biktima ng sarili niyang lihim, ng sarili niyang pagtataksil. Ang bawat detalye ng aking sinabi ay naglaro sa aking isip. Ang peking deed, ang koneksyon kay Anding Manalo, ang assault, ang AUE complaint, ang emergency injunction, at ang pinakamasama, ang kamatayan ni Mia Santos, at ang traffic camera footage. Lahat nagkabuo ng isang kumpletong larawan, isang malaking sabuatan ng pandaraya, ng kasakiman, at posibleng ng pagpatay. Hindi ko inakala na ang aming buhay ay magiging ganito. Isang komplikadong palaisipan na kailangan naming ayusin. Piece iyo piece. Ang orasan patuloy sa pag-ikot. Nagbibilang sa bawat segundo. Napapalapit ang pagdating ni Enrique Mulong Garcia. Ang pagdating ng hustisya. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang lahat. Pero alam ko na hindi na kami magiging tahimik. Hindi na kami magiging biktima ng kanilang laro. Nandoon kami sa kusina. 3 tao. Mayroong iba't ibang damdamin, iba't ibang sikreto. Naghihintay sa pagdating ng hukom, ng katotohanan. Hindi nagtagal. Hindi kami naghintay ng matagal. Narating ni Enrique Romulo Mulong Garcia ang aming bahay, ang kanyang sasakyan, isang mobile unit ng pulis. Umikot. Pumasok sa aming driveway. Bumaba siya. Kasama ang 2 pa niyang kasama. Walang armas na nakalabas. Pero ang presensya niya, punong-puno ng otoridad. Pumasok siya sa kusina, kung saan kami tahimik na naghihintay. Tumingin siya sa akin. Sa akin at kay Aling Nena. Isang mabilis na pagtingin. Para kumpirmahin. Ayos lang kami. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagkatapos, dumako ang tingin niya kay Cassie. At kay Nonoy Loren Vos, tama. Tanong niya kay Cassie. Ang boses niya. Kalmado. Walang galit. Walang emosyon. Ngunit, may lamig. Tumango si Cassie. Ang kanyang mukha. Blankong-blanko pa rin ikaw, sabi niya kay Nonoy. Nonoy de la Cruz. Walang imik si Nonoy. Nakayuko pa rin. Hindi makatingin, hindi na nag-aksaya ng oras si Enrique Mulong Garcia. May warrant of arrest tayo. Para kay Attorney Andres Manalo. At para sa iyo, na Vos. Nakita ko ang paghinga ni Cassie. Napakababaw. Ang pagiging kalmado niya ay unti-unting nawawala. Attorney Manalo ay inaresto kaninang hapon dahil sa conspiracy to commit fraud, forgery, at filing false instruments, paliwanag ni Enrique Mulong. Para sa iyo, na Vos. Ang charges ay kapareho. Dagdag pa ang paggamit ng peking identidad at involvement sa isang vehicular homicide investigation. Huminto ako. Ang vehicular homicide. Ito na nga ang narinig ko tungkol sa traffic camera. Ang traffic review mula sa GNAIL ay bumalik na, patuloy ni Enrique Mulong. Nagpapakita ng paint transfer mula sa isang pangalawang sasakyan sa sasakyan ni Mia Santos. Ang mga mata ni Cassie lumaki ng bahagya. Hindi niya ito inasahan. Ang ebidensya na ito, ang bigat ng krimen. Naramdaman ko sa hangin. May mga nagdala sa inyo, sabi ni Enrique Mulong.
Sa presinto. Para sa investigasyon. Tumayo si Cassie. Walang reklamo. Walang pag-aalangan. Naglakad siya. Papunta sa mga kasama ni Edede, Mulong. At hinayaan niyang posasan siya. Nonoy, sabi ni Edede, Mulong. Ang boses niya. Mas malambot. Ngunit. May bigat pa rin. Kailangan ka naming interbiuhin. Sa presinto. Bilang isang cooperating witness. Tumingin si Nonoy sa akin. Sa mata ko. Puno ng takot. Ng pagsisisi. Ng kalungkutan. Tumango ako. Walang salita. Walang anumang emosyon. Na maipapakita. Dahil. Hindi ko pa kaya. Sumunod siya. Sa mga pulis. At lumabas. Sa aming bahay. Ang tahimik na bahay. Na ngayon. Ay naging saksi. Sa aming gulo. Si Attorney Andres Anding Manalo. Ay inaresto. Noong Lunes ng hapon. Marami siyang kinaharap na kaso. Conspiracy to commit fraud. Forgery. Filing false instruments. At nang lumabas ang resulta ng investigasyon ng pulisya. Patungkol sa aksidente. Na nagpakita ng paint transfer ng pangalawang sasakyan. Sa kotse ni Mia Santos. Conspiracy. Sa isang vehicular homicide investigation. Ang mithiin niya. Na makakuha ng 2 bilyon hanggang 5 bilyon pesos. Mula sa lithium deposit. Sa ilalim ng aming lupa. Ay naging dahilan. Ng kanyang pagbagsak. Nagtrabaho si Attorney Cardo Morales. Nang napakahirap. Sa loob ng 4 na buwan. Buong buo. Mula sa mga inilibing na dokumento ni Aling Nena. Ang orihinal na deed ni Aling Tessie Manalo. Ang peking pirma ni Mang Pedro Manalo. Ang lahat. Buo. Malinaw. Ang 30 taon ng maingat na pag-iingat. Ng isang librarian. Na nagtiwala. Na ang katotohanan. Ay may pasensya. At sa wakas. Nagbunga. Pinatunayan ni Cardo. Na ang mineral rights. Ay pag-ari ng estate ni Aling Tessie. Namatay si Aling Tessie. Nang walang tagapagmana. Walang naiwang pamilya. Nakahanap si Cardo. Ng isang mekanismo. Na sapat na bago. Para mapunta sa isang law journal. Isang novel mechanism. Kung saan. Kami. Ang pamilya de la Cruz. Bilang. Dokumentadong tagapag-ingat. Na nagdala ng pandaraya sa liwanag. Ay nakatanggap. Ng formal na kompensasyon. Hindi ko sasabihin sa inyo. Ang eksaktong numero. Alam kong gusto ninyong malaman. Pero. Hindi ito. Ang pinakamahalaga. Ang alam nyo lang. Ito ay may 8 digit na halaga. Ito ay mahigit 1 bilyong piso. Umiyak si Aling Nena. Nang sabihin sa amin ni Cardo. Ang balita. Hindi niya napigilan. Ang mga luha niya. Luha ng ginhawa. Luha ng katarungan. Ako. Hindi ako umiyak. Umupo lang ako. Sa bintana ng kusina. Nakatingin. Sa imbakan ng kagamitan. Ang lumang istruktura. Na pinagtaguan. Ng katotohanan. Naisip ko. Ang 71 taong gulang na babae. Si Aling Tessie. Sa nursing home sa Cavite. Na nagbigay. Ng isang waterproof na kahon. Sa isang 31 taong gulang na librarian. Si Aling Nena. Dahil wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Naisip ko. Kung paano. Ang hustisya. Ay may mahaba. Mabagal na mekanismo. Na gumagalaw. Nang napakatahimik. Kaya nakakalimutan mong. Gumagalaw sila. At pagkatapos. Dumating sila. Sa tamang panahon. Si Cassie. Ang tunay niyang pangalan. Lauren Voss. Dating paralegal. Mula sa Cebu. May conviction. Sa pandaraya. Noong 2019. Eksakto. Ang uri ng background.
na nakita ni Anding Manalo. Nakapakipakinabang. Kumuha siya ng plea deal noong Pebrero, 18 buwan. Ang sentensya niya, nagpatotoo siya laban kay Anding Manalo. Para mabawasan ang sentensya niya, si Anding Manalo ay humarap sa paglilitis. Nagpatotoo ako ng 4 na oras. Suot ko ang parehong suit mula sa graduation ni Nonoy sa kolehiyo. Ito lang ang kasya pa sa akin. At gusto kong magmukha eksakto kung ano ako. Isang 63 taong gulang, retiradong engineer mula sa Batangas, na itinulak mula sa bundok at labis na hindi nasisiyahan. Tungkol dito, ang hurado inabot ng 6 na oras para magdesisyon. 6 na mahabang oras ng paghihintay, guilty. Sa lahat ng counts, pinanood ko ang mukha ni Anding Manalo nang lumabas ang hatol. Gulat. Halos hindi makapaniwala ang ekspresyon ng isang lalaki na nagtayo ng isang detalyadong istruktura, isang komplikadong plano, at hindi niya maintindihan kung bakit ito gumuho. Bilang isang structural engineer, kaya ko sanang sabihin sa kanya, hindi mo isinasaalang-alang ang mga load-bearing points, ang pinakamahalagang bahagi ng anumang istruktura. Gumalaw ka laban sa pundasyon, at ang pundasyon ay nanatili matibay, hindi bumagsak. Si Nonoy, buong-buo ang kanyang pakikipagtulungan. Nagpatotoo laban kay Anding Manalo. Umupo siya sa aming hapagkainan, isang Martes ng Nobyembre, at sinabi ang lahat ng kailangang sabihin. Samantala, kami ni Aling Nena, sinabi rin ang lahat ng pabalik sa kanya, ang lahat ng sakit, ang lahat ng tanong, ang lahat ng pagtataksil. Walang madali sa usapang iyon. Walang maikli. Karamihan nito ay nananatiling pribado. Ito ay sa amin. Ang aming kwento. Walang bilangguan. Para kay Nonoy, dahil sa pagiging cooperating witness, nagkaroon siya ng deferred prosecution, 2 taong probation, community service, at mandatory counseling. Kailangan niya ang counseling. Bago pa man nangyari ang lahat ng ito, lumipat siya sa isang mas maliit na lugar sa Batangas. Regular siyang nagpupunta sa counseling. Talagang nagpupunta. Tumatawag siya tuwing Linggo. Minsan, sinagot ko agad-agad sa unang ring. Minsan, aabuti ng ilang ring bago ko sagutin. Si Aling Nena, sinagot bawat tawag niya sa bawat oras. Mas mabuting tao siya kaysa sa akin. Noon pa man, ako, hindi ko lang lubos na nalaman ang lalim nito hanggang sa pinanood ko siya umakyat ng 40 talampakan ng maluwag na gilid ng bundok na may basag na fibula, nang may pagtahimik ng isang taong sa wakas nagbaba ng bigat na dinala niya sa loob ng 30 taon. Ang lahat ng ito, ang pagbagsak, ang pagbangon, ang paglaban, ang katarungan. Ito ang istorya ng aming buhay. Enero, ilang buwan na ang lumipas. Mula sa araw na yon, ang lahat ng gulo, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ay unti-unting humupa, gaya ng alon na bumabalik sa dagat. Pero ang bakas nito, ang marka, ay nanatili. Nandyan pa rin si Aling Nena. Buo, malakas, naglalakad,
Nang walang saklay. 4 na buwan lang. Mula sa pagkahulog niya sa bangin. Parang himala. Pero alam ko. Lakas ng loob niya. At pagmamahal niya. Ang nagpanatili sa kanya. Kaming dalawa. Nagdesisyon. Nagibain na ang imbakan ng kagamitan. Ang lumang shed. Na matagal nang nakatayo. Sa aming lupa. Sa likod ng bahay. Ang imbakan. Na pinagtaguan. Ng isang sikreto. Ng 30 taon. Marami na itong napanood. Naranasan. Ang bawat pagbabago. Sa aming buhay. Ang bawat tawa. Bawat iyak. Ngayon. Tapos na ang papel niya. Hindi na niya kailangang magtago. Ng anumang bagay. Nilinisan namin ang lugar. Dahan-dahan. Maingat. Sa ilalim ng konkretong sahig. Ay naroon. Ang isang waterproof na metal na kahon. Ayos na ayos pa. Parang bagong inilagay lang. Sa loob ng 3 dekada. Ay nagtago ito. Ng mga napakahalagang dokumento. Nang buksan namin. Ang kahon. 2 dokumento. Ang bumungad sa amin. Isang deed. Ang orihinal na deed. Ni Aling Tessie Manalo. At isang sulat. Ang sulat kamay ni Aling Tessie. Maingat. At sadyang ginawa. Ang tinta. Naninilaw na. Sa mga gilid. Ngunit. Bawat salita. Buo pa rin. Malinaw. Parang kahapon lang isinulat. Hinawakan ni Aling Nena. Ang sulat. Matagal. Bago niya ibinigay. Kay Attorney Cardo. Ang kanyang mga mata. Puno ng luha. Ngunit. Puno rin ng pag-unawa. At kapayapaan. Ano ang sabi nito? Tanong ko. Ang boses ko. Mahina. Takot akong marinig. Ang nilalaman. Ngunit. Kailangan kong malaman. Binasa ni Aling Nena. Ang sulat. Dahan-dahan. Bawat salita. Parang isang panalangin, sabi niya, panimula ni Nena. Ang kanyang boses. Nanginginig. Ngunit may bigat. Sabi niya. Umaasa siya. Sino man ang makakita nito. Ay gagawin. Ang tama. Huminto siya. Napatingin sa akin, sabi niya. Pagod na siya. Sa pakikipaglaban. At nagtitiwala. Na ang katotohanan. Ay may pasensya. May pasensya nga ang katotohanan. 30 taon. Naghintay. Sa tamang panahon. Para lumabas. Para magpakita. Sabi niya. Naniniwala siya. Sa mga librarian, dagdag ni Nena. Ngumiti siya. Sa akin. Isang ngiti. Na puno ng pag-ibig. Ng pagmamalaki. Ng pag-asa. Tiningnan ko ang aking asawa. Si Aling Nena. 4 na buwan. Mula sa pagkahulog. Naglalakad na. Nang walang crutch. Ang mga katalogo niya. Nang helom na kamatis. Nagsasalansan na. Para sa tagsibol. 3 libro. Ang sabay-sabay niyang binabasa. Parang walang nangyari. Parang walang nakagambala. Sa kanyang mundo. Naisip ko. Ang structural integrity. Ang katibayan. Ng isang gusali. Ng isang pamilya. Tungkol sa kung ano. Ang nananatili. Ano ang lumalaban? Ano ang nananatiling matatag? Kapag ang lahat ay bumagsak. Kapag ang bundok ay nawawala. Ano ang matututunan mo tungkol sa isang tao? Sa mga panahong iyon, may magandang instinct. Si Aling Tessie, sabi ko. Isang malalim na pag-unawa. Sa kanyang mga pinagdaanan. Sa kanyang tiwala. Ibinigay ni Nena ang sulat kay Attorney Cardo. Talagang ganoon, sagot niya. Ngayon, tuwing October, nag-hike kami. Sa bundok na yon. Hindi nakasama si Nonoy.
Kaming dalawa na lang. Ang mga hiking poles ko. Ang North Face ni Nena. Ang termos ko ng kape. Ang parehong kape. Ang parehong trail. Ang parehong 4 na milya. Nakatayo kami. Sa makitid na bahagi. Malapit sa sangang daan. Kung saan. Bumababa ang landas. Tinitingnan namin. Ang tanawin. Nang walang inik. Walang salita. Hindi na namin kailangan mag-usap. Ang bundok. Nandyan pa rin. Matayog. Tahimik. Walang inik. Nagpapatuloy kami nandito pa rin. Matatag. Kasama. Nagpapatuloy. Iyon. Ang tanging paghihiganti. Na tumatagal. Hindi ang hatol. Hindi ang mahigit 1 bilyong piso na settlement. Na ginawa ang mga taon ng pagpaplano ni Attorney Anding Manalo. Na pinakamahal na pagkakamali. Sa kasaysayan ng Batangas. Ito ay ang umaga ng Oktubre. Ang lamig. Sa iyong kwelyo. Ang kape. Mainit pa rin. Sa ika-4 na milya. Ito ay ang pagiging. Ang bagay. Na hindi bumagsak. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad. Sa pamamagitan ng pag-hit sa like button. At pag-subscribe. Para sa mas marami pang tunay, raw, at pampamilyang kwento. At tulad ng dati, salamat sa pagiging bahagi ng espasyong ito. Maraming salamat sa inyong lahat.